Bago po ang lahat, nais ko munang batiin po ang mga katulad kong haligi ng tahanan. Sila yung ating mga fathers. Today is Father's Day at nais ko pong batiin sila, kayo, maging kayo na mga ama ng tahanan na nakikinig po ngayon sa ating FB Live. Happy and blessed Father's Day po sa ating lahat. Binabati ko rin po yung mga single moms today na tumatayong ina at the same time ama ng kanilang tahanan. Hindi po biro-biro yun. Ina na, ama pa. Kaya nga ba, sila rin po, meron tayo dito. Makikita ko, meron tayo. Kayo rin na ama at ina ng tahanan ngayon. At binabati ko rin po kayo ng happy and blessed Father's Day sa inyong lahat. Tayo pong mga tatay, wala na pong masasarap pa sa ating pandinig kapag habang naglalaro ang ating mga anak, ay maririnig mo sa kanila ang mga katagang ito na may kasamang pagyayabang. Diba yung mga bata ganyan? Tatay ko yan! Diba? Ako, narinig ko yun minsan noong mga bata pa sila. Kaya narinig ka mga tatay. Si Luke, narinig mo yan kay Luke, Brother Lucky. Oh, that's my pop. See? English. Proud pops. So, maganda sa pandinig ng isang ama na marinig mo yung iyong anak na ipinagmamalaki ka sa kanilang mga kalaro. Habang naglalaro sila, nakita nilang dadaan si tatay, that's my pop. Diba? That's my dad. Sa mga bata po, iba-iba ang pakahulugan ng mga salitang ito na nanggagaling sa kanilang mga bibig. Tatay ko yan. Ang sipag-sipag sa trabaho niyan. Lahat ng gusto ko, ipinagkakaloob. Tatay ko yan. That's my dad. Tatay ko yan. Ang tapang-tapang niyan. Lalo na kapag lasing. Tatay ko yan. Diba? Ay, ouch. May natamaan yan. Diba? Bata eh. Bata. Hindi alam kung minsan yung sinasabi niya na hindi naman dapat talaga ipagmalaki yung tatay niyang basugulero, lasenggo, sugaron. Pero para sa kanya, dahil ginagawa ng matanda, para sa kanya, tama eh. Hindi mo rin siya masisisi. So, mga tatay, paano ba tayo ipinagmamalaki ng ating mga anak? Think about it. Bilang isang basugulero ba? Bilang isang manginginom ba? O lasenggo? O bilang isang babaero? Sana none of the above. Bilib na bilib sa tatay. Para sa mga batang ito, ang kanilang tatay ang Superman ng buhay nila. Hindi ko alam sa aking mga anak, pero para sa aking asawa, ako daw ang Superman ng buhay niya. Tama po ba o tama, Sister Res? Tama. So, feeling very proud naman tayo kahit na binubura lang ako. Paglaki ko, gagayahin mo tatay ko. Meron ganyan pa ako narinig sa mga bata. Paglaki ko, gagayahin ko siya. So, sa mga ganitong pananalita po, dapat tayo mga tatay na nakakarinig sa mga katagong nito ng mga bata, abang mga pastil pa, dapat lang po na sinusuri natin kapag tayo ay nakakarinig ng mga papuri sa ating mga anak. Hindi basta-basta na lang na it will pass. It will just pass na hindi natin sinusuri. Bakit ba niya ako pinupuri? Tama ba yung mga pagpuri niya sa akin? O habang siya ay lumalaki, ako ay kanyang ginagaya,
Tama ba na gayahin ako ng aking anak? Dapat po ay kung minsan ay tinatanong din natin ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Especially when they are very still young. Katulad po ni Adi, siguro ni Luke, ganyan. Dapat gagabayan natin sila. So, we have to guide them na hindi ko tayo ay proud, ay sasang-ayunan na lang natin sila kahit alam natin hindi naman tama sa mata ng Diyos yung kanilang pagiging proud towards us bilang kanilang ama. With this very short message po, short lang dahil mayroon tayong gagawin mamaya, ay marapat lamang po na tayo bilang mga tatay ng tahanan, haligi ng tahanan, ay magabayan muna tayo. Tayo muna bago ang ating mga anak. Baka hindi natin alam din nang sa gayon ay magabayan din natin ang ating mga anak after we hear this message. And before we proceed, do you know how important in one family na magkaroon ng isang tatay? Alam po ba natin na tayo po ba importante, mga tatay? Tatanungin ko kayo, tayo po ba mahalaga? Tayo po ba mahalaga? Amen. Amen. So, alam po ba natin kung gaano tayo kahalaga? Listen, ang ating mga may bahay, ang ating mga anak, alam ba ninyo kung gaano kaimportante ang magkaroon ng isang tatay? Bill, alam mo ba? Amen. Mayroon po akong statistics dito, kaya lang, sa amin ito sa Amerika, sa amin. Ewan ko sa Pilipinas kung mayroong statistics din na ganito. Sabi po, 39% of inmates in jail came from a single mother household. So 39% daw ng mga inmates, yung mga nakakulong sa jail, sa prison, ano sila, na 39% ng mga ito, ng mga nakakulong, galing sila sa isang buhay na hindi nila, wala silang tatay na nakilala. Single mother lang yung nakilala nila. So, ang sabi dito sa pangalawa, 85% of minors in prison, yung mga minors po, grew up without a father also. So, napakalaking titignan natin yung statistics na ito, nakikita natin na napakalaking bahagi, napakalaking effect sa isang family ang hindi pagkakaroon ng ama sa mga bata. And the last one, 71% of high school dropouts are from a fatherless homes. 71% daw ng mga nagluloko sa eskwelahan, yung mga ina-expel, yung mga bumabagsak, yung mga hindi nakakatapos na pag-aaral, ay galing daw sa isang tahanan wala ding tatay. So, sabi ko nga, sa amin sa Amerika ito, bahala na kayong mag-search sa inyo sa Pilipinas. Joke. Pilipino din po ako. Pwedeng mangyayari din sa mga pamilyang may tatay ito kapag naturing ang may tatay nga sa bahay, pero hindi naman nakikitaan ng tunay na pagiging tatay ng tahanan. So, pwede rin mangyari ito. Bantayan po natin ang ating mga sarili at palagi nating bantayan ang ating mga anak. Tatay ko yan. Ulit na naman natin dito. Tatay ko yan. Mapagmahal yan. Yan. Mag-umpisa na natin purihin yung ating mga tatay. Sino ba ang unang nakikitaan ng pag-ibig galing sa ating tatay na higit na
napapabilib sa ating mga anak. Ganito ba ang pagkasunod-sunod? Ibig sabihin, bakit natin nakikita, bakit nasasabi ng isang bata na mapagmahal ang tatay niya? Siyempre, nakikita yun eh. Hindi lang sa sinasabi. Ganito ba yung pagkasunod-sunod ng mga minamahal ng tatay kung bakit nasabi ng anak na mapagmahal ang tatay niya? Una ba, nakikita ng anak na minamahal niya una ang kanyang anak, pangalawa ng ang asawa, pangatlo ang mga parents ng tatay, at huli ang Diyos. Parang hindi tama, di ba? So, kapag ganito ang pananaw ng bata, we have to correct them. And we have to correct the father as well. Kung ganito yung pagkasunod-sunod ng atensyon niya sa buhay, na pagbibigay niya ng pagmamahal, inuuna niya ang kanyang mga anak, pangalawa ang asawa, pangatlo ang kamag-anak, at nahuhuli ang Diyos. Parang hindi tama. Yung pangalawa, ganito ba ang tama? Kamag-anak muna, yung atensyon ng tatay, kamag-anak muna, bago ang anak. Kamag-anak muna, bago ang anak, bago ang asawa, at huli na naman ang Diyos. Ito ba yung tingin ng bata na mabuti ang aking tatay, mapagmahal kasi inuuna niya yung kamag-anak? Parang hindi rin tama. Etong pangatlo, titingnan natin. Ito yata yung tama. Kapag ang bata, nakikita niya na mapagmahal ang kanyang tatay dahil inuuna niya ang Diyos, pangalawa ang asawa, pangatlo ang anak, at huli lang ang kamag-anak. Ito yung perfect love na pwedeng makita ng bata pagkasunod-sunod, na pwedeng ipakita ng isang ama ang kanyang uri ng kanyang pagmamahal. Dito, mas lalo at higit na bibilib sa atin ang ating mga anak. Of course, when they see that we love God first, when they see that next to God, si wife, ang minamahal niya, pangatlo lang sila, alam niyo, magbibilibin ng mga bata eh. Come to think of this, kapag nakikita ng bata na ayaw naman magsimba yung tatay ko eh, ayaw naman mag-attend dyan at magpuri sa Diyos, sa palagay po ba ninyo, mararamdaman ng bata yung tunay na pagmamahal na galing sa ama? Or kapag ang bata nakikita niyang mas mahal niya yung kanyang nanay kaysa akin, nakakabilang itong tatay ko na to. Yes, you better believe this. Hindi magsisiras yung mga bata. Kasi when they see the husband na yung attention niya, number 1 sa nanay, number 2 pala, number 1 sa Diyos, number 2 sa nanay, hindi magsiselos ang bata. Lalong magbibilib yung bata kasi alam niya, when the husband loves the wife very much, alam niya, mamahalin din siya ng kanyang tatay. So, at yung pinakahuli, sina lola at lolo, mga tita, dito, huli po yan. Hindi pwedeng kamag-anak muna bago ito. Alam niyo po ba kung bakit? Ibig lang sabihin, kapag ganito po ang pagkasunod-sunod ng pagmamahal ng isang tatay, ay naisa sa pamuhay po niya ang nakasulat sa Genesis 2:4, ang sabi, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. Of course, hindi po mawawala ang pagmamahal natin sa ating mga magulang. Take note of this. I will be very careful of this.
na kahit nag-asawa ka na kahit isa na lang kayo ng inyong asawa, of course po, hindi natin pwedeng sabihin, iiwan na lamang natin basta-basta yung ating ama at ina, ating mga magulang, tayo mga fathers. Pero, it doesn't mean to say na mauuna pa rin sila sa ating family, sa ating bagong pamilya. Of course, we support our parents, tayo mga husband, kahit na may asawa na tayo. Pero yung support na yun, hindi po higit sa supportang ibinibigay natin sa ating tunay na family. Kaya nga bang sabi dito ng ating Panginoon, we have to, that is why the father and the mother be united as one. They are now, they become one flesh, isa na lang sila. So yung pagmamahal po, sabi mo kanina sa ating binasa, sa ating nakasulat dito kanina, una ang Diyos, pangalawa ang asawa, pangatlo ang anak, huli na po yung mga kamag-anakan. Huwag nating ilalagay sa alanganin yung ating family. Na sabihin ng ating mga asawa, parang hindi tayo mag-asawa. Di ba? We have to set our priorities po regarding this matter. So, dito po, when we got married to our wife, si wife na priority in all aspect. Huwag natin sila bigyan ng alanganin. Huwag natin ilagay sa alanganing sitwasyon ng ating mga asawang babae na baka sabihin nila sa ating, parang hindi ka nag-asawa. Parang hanggang ngayon ay nasa laylayan ka pa ng iyong ina. Huwag natin ilagay yung ating sitwasyon sa ganitong mga sa aspeto ng buhay. So, and when our children see, sabi ko kanina, that from us, na ating minamahal ang ating asawa higit kanino man dito sa lupa, mas lalo po silang mapapabilib sa atin. In Ephesians 5:2-5 it says, husbands, ang sabi po dito ng Biblia, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ito po yung tinatawag kong pinakamataas ng uri ng pag-ibig. Bakit ikanyo? Ang sinasabi ng Biblia, we husbands, how we can love our wives? Hanggang paano ba natin mamahalin yung ating mga asawa? Ang sabi dito, mahalin natin ang ating asawa kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Nakukuha ko na ito. The greatest love of God through Jesus, tayo po ang nabiyayaan doon eh. Amen po ba? Does the Lord loves the church? Can we say amen to that? Amen. We are the church. Of course, the Lord loves the church. Tayo ang kanyang mga itinuring na bagong mga anak. So dito po, sinasabi ng ating Biblia binabasa, paano mo mamahalin ang iyong asawang babae? Paano po? Kung paano ko minahal ang bawat isa sa inyo. So napakataas na uri po. We are commanded here. Husbands, listen to this. We are commanded here to love our wives just as Christ loved the church and gave Himself for her. Di ba? Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para magsakripisyo, para mamatay, para sa atin. Di ba? So kung ganoon ang ating Panginoon ay binigay niya ang kanyang sarili para sa atin, same is true. Tayo mga husband ang kinakausap dito. Ibigay natin ang kabuuan ng ating buhay. Hindi man kagaya ni Kristo na
Hinayaan niya siya'y mamatay sa krus para sa atin, pero tayo rin po, kinakailangan ibigay natin yung kabuuan ng buhay natin para sa ating mga asawa. Tatay ko yan. Kasi, pastor sa house namin yan. Ito na po yung I think, ito yun na yung pinaka na the best na maririnig mo sa bata. Bukod sa mga ginawa kong example kanina, yung sabihin niya sa kanyang mga kalaro, habang tayo'y naglalakad sa daan at parating, at sasabihin niya, yan ang dad ko. Yan ang pastor sa aming bahay. Mas masarap siguro kung ito ang ating maririnig. Mga tatay, listen to this. Kaysa doon sa mga una kong nabanggit kanina. Hindi lamang sa ministry, hindi lamang po dito sa iglesia, pwedeng marinig ang katagang calling o katawagan. Of course, tayong lahat po, may mga iba't ibang calling dito kung saan nandito tayo sa ministry. May katawagan para sa mga worship leader na may talento sa pag-awit, di ba? Di ba? Meron din katawagan o calling sa mga Sunday school teachers na ngayon na nasa likod ko dahil may talento sila sa pagtuturo. Meron din katawagan para sa mga magaling manghikayat. Sila po yung may katawagan para mag-akay pa ng mga maraming kaluluwa papunta sa kaharian ng Diyos. Marami pa pong ibang mga katawagan o calling na ating tinatawag. But for us fathers, kung may katawagan tayo sa ating family, ano ang mga iyon? As father of our family, marami po tayong pwedeng maging calling. We are called to be a father figure. We are called to be a family lover. But first and foremost, this is our main calling. This is our main calling. Fathers are called to be the faith builder to his children. Above all, the calling of a father to his children. Ito ay ang turuan sila para makilala ng lubusan ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama. So, our main calling is to be the spiritual fathers in the family. Amen po ba mga fathers? Amen. Spiritual fathers of our children. Of course, sasabihin ng ibang mga tatay, nandiyan naman ang church, nandiyan naman si pastor, nandiyan naman sila para gabayan ng aking mga anak. 7 days pong kasama ng mga tatay ang mga bata, while si pastor, once a week lang po. Paano kung tatawagin ako ang pwedeng maging spiritual father ng inyong mga anak? Once a week ko lamang nakikita sila. Kapag tayong mga ama ng tahanan ay hindi po natin ginawa ang pagiging spiritual fathers ng ating mga anak, take note of this. Baka katulad ng iba ay once a week lamang po yan makikitaan ng kabanalan. Once a week mo lang pinaririnig yung word of God sa kanila Every Sunday lamang nilang kilala ang Diyos. The rest, wala na sa isip nila. Dahil walang nagfa-follow up sa kanila, walang umaalalay, walang nagpapaliwanag sa kanilang tahanan. Huwag naman po sana mangyari sa ating mga ama na nandito ito. Father would say, sinanay na lang kaya. Sinanay siya ang may mas maraming time to study the Word of God. Siguro yun ang magiging dahilan ng mga tatay. Ako ay parating busy sa trabaho, pag-uwi, marami pa akong ginagawa. Pero siguro,
ang aking asawang babae na ang gagawa niya. To tell you the truth, fathers, hindi po si nanay. Tayo po ang kinakausap ng Panginoon, hindi si nanay. Para pangunahan po ang mga bagay pang-espiritual para sa ating mga anak. Ang sinasabi po sa 1 Corinthians 4:15-16. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. At idinagdag po dito ni Pablo, therefore, I urge you to imitate. Sabi po sa Tagalog, sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya tumahimik, kaya inihimok ko kayo nang tumulad kayo sa akin. Fathers, we are commanded here to imitate Paul as the spiritual fathers of our children. Paul actually was referring here to all men in the church of Corinth. He was telling them to imitate him. And just the same, sinasabi ko nga, tayong mga ama ng tahanan, we should also imitate Paul. Diba? Kanina, binati ko yung mga ina ng tahanan dito at sa ating FB Live na mga single moms. I think siguro, dahil wala naman tayong iba na pwedeng makaramay po sa ating paghuhubog sa ating mga anak today, para makilala na ng Diyos. Siguro, tayo rin mga single moms, like pwede natin pakinggan yung mensahe nito. If Paul become their spiritual fathers, how much more tayo bilang mga ama ng ating mga anak ay pangunahan sila din para makilala ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po mga pastor lamang, hindi po mga ina, tayo po na mga tatay ang may katungkulan po, ang karapat-dapat na gumawa ng mga bagay nito. What makes a good spiritual fathers to our children? Ang sinasabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Sabi sa Tagalog, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Kanino po sinasabihan? Sino ang sinasabihan dito ni Pablo? Ang ating bang mga pastor? I don't think so. Ang ating mga nanay? Hindi. Sino po? Tatay. Huwag sa araw-araw, galit na lang naririnig nila sa atin. Huwag sa araw-araw, ano-ano yung mga salitang lumalabas sa ating bibig na naririnig ng ating mga anak. Pero isa lang ang instructions dito ng Biblia. But bring your children up in the discipline and instructions of the Lord. Hindi lang pagdidisiplina. Kailangan pagdidisiplinang nakaayon po sa kalooban ng Diyos. Ito po ang kanyang bilin sa atin ang mga tatay na nakikinig ngayon. Sabi nga, if we fathers do not teach our children to follow Christ, sooner or later the world will teach them not to. Kung di natin sasanayin, ngayon pa lang maliliit ang mga bata, tuturuan sila about how good God is, about how faithful the Lord is. Sooner or later, kahit na hindi lumalabas yung anak mo sa bahay, akala mo, walang mga bad influences na naririnig, marami po nandito. Ginagamit ng diablo, ang kaaway, ang mga cellphones. Of course, nowadays, you cannot just
Hindi natin basta-basta pwedeng bawalan yung mga tatay at nanay na alisan ng cellphone yung mga bata. Hindi na siguro yung in ngayon, pero kapag may cellphone sila, hinayaan natin sila. Huwag naman natin silang pabayaan na sila na lang ang humawak nito. Kailangan, tabantayan din natin. Kasi sabi ko nga, pwedeng hindi pumasok, pwedeng hindi lumabas ang iyong mga anak sa labas para ma-impluensya ng yung mga bad influence sa labas. Dito lang po. Habang nakaupo ang iyong anak, habang nakahiga sa kama, hindi mo alam ang kausap na pala ay demonyo. Yes, it happens. At kung di natin ito babantayan, sabi ko nga, if you will not teach our children to know Christ, to follow the Lord, sooner or later, gagamitin ng diablo ito para hindi sumunod sa ating Diyos at sumunod sa mga kung ano-ano man mga kabalastugan na ginagawa ng demonyo na ipinapasok sa mga isip ng ating mga anak. And that is very bad po kung mapapabayaan natin sila. Ang sabi po sa Ephesians, ang sabi po sa Deuteronomy 6:6-7 in the Old Testament, these commandments that I give you today, ang sabi ng ating Panginoon, are to be on your hearts. Isang puso daw natin ito. Huwag lang natin basahin, huwag lang natin tingnan, kundi ano daw? Isang puso, ang sabi dito. Itatak sa puso mo. Impress the Word of God on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ibig sabihin, sa lahat ng oras na may time ka, tatay, na naririnig ngayon, turuan mo ang iyong anak about the Lord God. Sabi sa Tagalog, ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw nito, mga ama, ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nakahiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Mayroon ba tayong choice? Wala. Kahit anong oras, i-train mo na ang bata habang maliit pa. Pag lumaki na yan, matigas na yung tuhod. There is no way na matuturuan pa natin sila. Amen po ba? Sabi ni Pastor, araw namin, mag-relax, magsasaya. Puro sermon lang narinig natin. Okay lang po ba? Of course, okay lang kasi hindi naman galing po kay Pastor ito. Kahit sa Pastor po, may natamaan din ako dito. And I accepted it. Kasi this is coming from the Word of God na hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking mga minamahal na mga anak. Sabi po dito, sa Proverbs 22:6, start children on the way they should go. Sa ibang version, train your children in the way they should go, and even when they are old, they will not depart from it. Sa ibang version yan, pero sa version ito, ang sabi, when they are old, they will not turn from it. Sanayin mo daw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Hindi lamang turuan, sanayin. Sanayin means kasama ka sa pagsasanay. Kasi we have to practice what we preach. Kasi kung sinasabi lamang natin ito sa mga bata, huwag kang magsisigarilyo, huwag kang iinom, huwag kang magdadrugs, huwag kang magbababae, nakikita niyang ginagawa natin ito. Meron bang effect sa kanila yan? Wala, kasi ang nakikita ng bata kapag ginagawa ng matanda, ito ay nagiging tama po. Kaya nga ba, ingat-ingat po tayo. Kapag bata pa daw, sanayin mo na siya
At kapag lumaki, hindi na siya hihiwalay dito. Nakikita po niyo yung impact sa bata. Pagkalakas ng impact ng mga itinuturo ng mga magulang. So, huwag po natin paniwalain ang mga reminders nito. Maaaring alam nila yung mga ito, mga fathers na kinakausap ngayon, including me. This is a reminder from God na hindi natin pwedeng baliwalain po. Kasi hindi natin alam. Sooner or later, mawawala tayo sa mundo. Sooner or later, ang mga batang yan, wala na yung mga tatay na gumagabay. Magagawa na nila yung gusto nilang gawin. Ngayon pa lang na nandito tayo, sanay na natin. And when they become old, they will not depart from it. Tama po ba o tama? Isa lang yung nagsabi ng tama. Tama po ba o tama? Tama. What makes a good spiritual fathers? Malapit na tayo magtapos. What makes a good spiritual fathers to our children? Says in 1 Corinthians 13:11. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. And when I became a man, I gave up childish ways. Sabi ni Pablo dito, nung ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip ako ng gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngunit ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Dito po natin kailangan gabayan ng ating mga anak. Of course, every father, kung tatanungin mo sila, ayaw natin, tayo mga fathers, na manatili pong batang isip ang ating mga anak. Walang mahinalangkin. Walang mga tatay po na nandito sa atin ngayon o nakikinig sa ating FB Live ang sasabihin, sana hanggang tumanda yung aking anak, bata na isa. Wala pong tatay ang pwedeng magsabi ng gano'n. Napakalaki po ng ating magiging papel. Parati kong sinasabi sa ating mga anak kapag sila'y tumanda na. Napakalaki ng papel natin ngayon habang hindi pa sila tumatanda. This means actively choosing to abandon those immature behavior and attitudes and embrace more mature Christ-like ways of living. One characteristic ng isang lumago na sa kanyang spiritual life, he or her strength from God that no matter what life brings him or her, hindi siya matitinag. Yun ang isa lang sa mga aspeto na pwedeng i-embrace ng ating mga anak kapag wala na tayo. Kapag ngayon pa lang tinignan natin, hindi basta-basta matitinag sa anumang hagupit ng bagyo sa kanilang buhay. Di ba? Kapag mature na yung bata, pinalaki mong mature ng isip, spiritually, emotionally, mentally, hindi ka kakabahan na mamamatay. Pwede ko nang iwanan yan. Maghirap man yan, mabankrupt man yan, mawalan naman ng trabaho yan, mabiyuto man yan, mawalan man ng girlfriend yan, kaya niyang itayo ang kanyang sarili dahil napalaki ko siyang sa Diyos dumidepende sa dalang oras. Napakalaking impact. Hindi natin masabi. Ngayon, nandito tayo. Naaalaya natin sila. Anumang mga paghihirap, doon na madadapaman sila, nandito si tatay. Tayo anak, kaya mo yan. Tayo anak, bagyo lang yan sa buhay. Katulad ng bagyo, mawawala din yan. E paano kung wala ka na? Kung di mo pinalaki yung anak mo na may takot sa Diyos, kung di mo pinalaki yung anak mo na sa Diyos nagdidepende, paano na siya kapag wala ka na? Di mo alam. Kapag wala ka na, di na niya kaya yung problema, baka mag-drugs, mag-knockout, pumatay, or worse, magpakamatay.
is why our fathers, that is why we are here. To guide them. Para mapalaki sila ng tamang pag-iisip. Hindi childish. Napalaki natin silang mature enough na labanan yung anumang hagupit ng buhay sa kanilang buhay. Hindi na tayo mag-aalala kasi napalaki natin sila ng tama. Amen po ba? Amen. Amen. Na kung iwanan man natin sila, tayo ay mamayapa na. Feeling secure tayo na anuman ang magiging sitwasyon nila sa buhay, or kung mag-asawa man sila, tumayo na sa kanilang sariling paa, hindi na tayo mag-aalala na dusapit at chita na ako ngayon. Hindi na sila pupunta sa inyo. Dahil napalaki mo sila ng tama at may tamang suggest. As I close, before we will pray for our fathers, let me share to you this verse. Sabi dito, the father of the righteous in Proverbs 20:24 says, will greatly rejoice. He who fathers a wise son will be glad in him. Sabi ko sa Tagalog, ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya, at ang nagkaroon ng matalinong anak ay magkagalak sa kanya. See? Magiging masaya tayo pagdating ng araw. Kasi makikita natin yung mga anak dahil sa ating pagsisikap through the help of God, na palaki natin sila ng tama. Na may tamang pananaw, na may tamang pag-iisip. At sila rin, ang mga nagkaroon ng matalinong anak ay magagalak po sa atin. Hindi tayo isusumpa, hindi tayo itatakwil, hindi sila magbibetray sa atin, hindi tayo pagtataksila. Hindi nila makakalimutan yung ginawa nila sa atin, at sila, sabi dito, magagalak sila sa ating pagtanda. Naunawaan po natin. Pinatanong po yung mga fathers here, are we blessed with this message? Makahulugan po ba ito? May impact po ba sa atin ito? Sa akin napakalaking impact ito. Lalo na po sa inyo. Ako, malalaki na yung mga anak ko. Sa inyo na maliit pa po. Dapat natin isang puso yung ating narinig na mensahe sa araw nito. Palakpakan po natin ang pagkakas. I want to call all the fathers here when we pray for that. And Sister Casey was. Tapos po, uy po father pa. So yung mga fathers po, dito po tayo. Tagkan ko lang
lives ng mga bata. So sa Bible po, meron tayong mga ama na pinapanalangin nila yung kanilang mga anak. So, nandiyan si David who prayed for King Solomon. Si Job, na pinagpipray niya yung kanyang mga anak. Pero meron pong isang ama na pinagpray niya hindi lang yung well-being ng kanyang anak, pero pati yung pag-discipleship ng kanyang anak. And that is Zechariah. Si Zechariah po yung ama ni John the Baptist. So, according dun sa prayer niya, sabi niya, pinanggit niya dito, "You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord and prepare His way, to give His people knowledge and salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever." Amen. So, as we know, kay John the Baptist po nagsimula yung baptism. And it paved the way for us Christians to declare our faith. At yun yung pinapanalangin niya para kay John the Baptist, to make discipleship. So, tayo po tumayo. Kasi tuon natin yung ating mga kamay sa ating mga ama at haligi ng tahanan. Tapos pag-pray po natin sila. If you have your own prayers po, you can pray silently. Sabihin niyo po ako. Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon para po ipagdiwang ang mga haligi ng aming mga tahanan, O God. Lord, we pray in your mighty Jesus' name, O God, na you keep the fire burning in their hearts, O God. Kayo po ang maging sentro ng kanilang mga buhay, Panginoon, nang ito po ay may bahagi nila, Panginoon, sa bawat miyembro ng kanilang mga pamilya, O God, para po sa kanilang mga anak. Na magkaroon ng ehemplo, Panginoon, ng pagsunod at pagmamahal sa inyo, O God. Gawin niyo po silang best example, O God, na pina-follow, Panginoon, at ikaw ang number one priority ng kanilang mga buhay. Sabi nga, Panginoon, kapag ang haligi ng tahanan ay siyang pinakamalapit sa inyo, O God, ang buong pamilya din po ay susunod. Lord, kayo po ay laging gumitna sa bawat pamilya, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa aming mga ama, Panginoon, na lahat po ng desisyon sa buhay para sa mga pamilya ay magmumula sa inyo. Lord, kayo po ay laging mangusap sa kanila, Panginoon, na wala po silang kailangang ibang takbuhan, lapitan, sa mga oras na sila ay magkikipit, O God, o mamomblema. Ang tanging gagawin lamang po nila ay manalangin sa inyo, Panginoon. At sa tuwing makikita po ito ng pamilya, Panginoon, the whole family will be one with prayer with you, O God. Lord, sila po inyong pagpalain, Panginoon, with more resources para po sila ay makapag-provide ng patuloy para sa mga pamilya, Panginoon. Kayo din po ang magsilbing gabay sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon, sa aming mga ama na nagbabiyahe, O God. Kayo po ay maging safety nila on the road, O God. Lagi niyo po silang babalutin ng inyong banal na dugo, O God. And Lord, we pray, Panginoon, na ilayo niyo po sila sa kahit anong kapahamakan, whether these are means of transportation sa daan, Panginoon, or yung mga tao na may mga hindi magandang balak sa kanila, O God. Lagi niyo po silang poprotektahan, Panginoon. And again, Lord, we pray that you bless this man, na mas maging malapit po sa inyo, Panginoon, and that they spread your word sa mas maraming tao, Panginoon. And all this we pray in your mighty Jesus' name. Amen. Of course, bago po yung mga father natin, we are celebrating our Father's Day today. Hindi po matatapos na walang tokens yung mga father natin from the SCM family. So,
Ayan, palakpakan po natin ulit yung mga fathers natin. Ayan, isuot daw po ninyo for picture taking. Ayan, bahala po sila magpapit. Okay, okay na po ba? Picture taking na po. Okay, tingin po sa camera. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, pwede na po yung mga fathers natin. Kaya before we watch the video, may I call the attention ng name? Meron po siyang surprise for all the fathers. Meron po siyang tula. Meron po siyang tula yung video, guys. Okay? Yeah, meron po surprise sila sa mga fathers. Matutula ko. Ganda din. My father's like a man, and like no other. He gave me life, nurtured me, taught me, dressed me, held me, shouted at me, kissed me, but most importantly, loved me unconditionally. There are not enough words I can say to describe how important my father is to me. You will continue to be a great influence in my life. I love you, Dad. Thank you so much. Ayan, so as usual, ayan, magmayahan doon tayo na video for our fathers. Okay, ulit po. Wala po muna magsasalita ng mother. Father's Day po today. Yan, it's their day.
Ako yun. Ako yun. Ako yun. Okay, Jess. Once again, let's clap our hands for our Father. May mga message na pinagtutulog. Typical father, open ang values. Madalas naglalaman o madalas nagpapakita karaniwan ng tatay kaysa sa bilang ama. Okay, good provider. He works to financially support his family and provide for their basic needs. Tama? Okay, good protector. He ensures the safety and well-being of his family. Tama? Good role model. He serves as a positive example for his children, demonstrating values and behaviors he wants to emulate or tularan. Tama? Okay. 4. Good disciplinarian. He sets rules and guidelines for his children and enforces them when necessary or kinakailangan. Good supportive. He offers emotional support and guidelines to his children and partner. Good engaged. He actively participates in his children's lives activities. Ayan. Para sa mga tatay yan. Tatay ko yan. Para sa mga anak. Pwede nyo ibalik o pwede nyo ibigay sa mga tatay nyo
Write him a heartfelt letter or memo. Participate in his favorite hobby. Cook his favorite food or meal. Participate in his favorite childhood games. Lend him a helping hand. Make a bucket list of activities that you would like to do with your dad. Ang dami ko po sinabi, pero isa lang gusto nila, pera. May just pera na pangaganggas ng papa. Wills na may papa. Wills, papa daw. Or sapatos like in the pastor dan bagong sapatos. Yun ang mga hiling ng mga daddy natin. Super basic lang naman. At napapasaya natin sila, hindi natin alam. Because meron din love yun. May kakakilala. Ang tawa nga ako kanina eh. Sabi ko, ayoko yung magsalita. Pero natawa ko. Nakita ko yung praise niya ng pastor. Sino na may regalo sa niya, pastor? Diba? May nanakit na love yan. So, ganda lang gift si pastor. Oo, namin niya. Praise God. Kapag sinabi Father's Day, it's a time to celebrate and honor fathers for their role in families. It's a day to show appreciation and gratitude for their support, love, and guidance. Thank you to all fathers. At ay isang opportunity kasi nandito yung tatay ko. Okay, back to that. Hindi pagkakataon para sabihan ko kaya ka na thank you and I love you. So hindi po nakakaalam na nag-long live si father namin sa Japan. Matagal, mga 6 years old pa lang ako doon, nangingiwan ako ng tatay ko. At bumalik lang siya rin sa tigilan ng 5 years, 6 years ago. Pinag-pray po namin yan. Na umuwi siya. Basta? 10. Ay, sa Japan 30, pero kaya... Mga 30 years ko siya hindi nakita talaga. So pinag-pray po namin ng magkakapatid. Yung possible po na umuwi na siya, hindi na namin inaasahan. Basta gusto lang namin na makita yung tatay namin, na makapiling namin. Yun lang, pinag-pray namin siya. At God is good, pinauwi siya ni Lord. Bonus, kasama namin siya dito sa church. Praise the Lord, di ba? Praise the Lord. And God is good. Thank you, Father God. Okay. A father cares for his family. He shows his children the way they should go in this world. He protects and works hard for his family. Tama. He sets a good example. Doesn't go without even if he does. Sabi nga ni Pastor kanina, mga Efeso 6:4, kayo naman mga magulang. Sabi niya dito mga magulang, pero especially, pinaka-laki-laki niya, father. Kayo mga father, kayo mga tatay. Huwag kayo gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng iyong mga anak. Sa halip palakihin niyo sila ng may disiplina at turuan ang mga aral ng Panginoon. Kailangan lagi yung yan. Praise the Lord. Okay, kung meron para sa ama, meron ulit sa para anak. Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa at ibibigay sa inyo ng Panginoon Diyos. Makikita natin ito, di ba? It's about fathers and children yung usapan. Bakit? Kasi ang relasyon yan. Hindi yan masasabi ng tatay kung wala siyang anak. Meron siyang anak, yan ang sabi siya ng tatay. Kaya more on topic natin ngayon, nabibigyan siya kabuluhan ng father kasi may anak sila. At kayo mga father, yun daw yun po kami. Kung di sa amin mga nanay, wala kayong anak. Kaya magipag-isa na po kayo sa amin. So praise the Lord po. Salamat sa mensahe. 2 Samuel 7:14, mga tatay. Ito yung pinakamagandang verse para sa inyo, pangako ng Diyos. Listen, mga tatay. 2 Samuel 7:14. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkakasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglinga ko sa kanya hindi magbabago. Tulad ng nangyari sa kanya. We're so blessed. Spiritual father ka nga, sabi ni Pastor kanina, Proverbs 23:24. Hanapin mo ang katotohanan. Father, sulit ito. Karunungan at tunawa. Halagaan mo ang mga ito. Huwag pabayaang mawala. Ano ang mga ito? Mga scriptures, mga kasulatan. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama na sa langit ang anak na matalino. At kayo po iyon mga ama dito sa lupa. You are so blessed.
because God is good and God is love. Amen? Okay po, tayo po tumayo para sa ating muling panalangin. Konting katahimikan lamang po at alam namin mga presensya ng ating Panginoon na pinagtulog ito today na isang pagpapala para sa ating lahat. We thank you, Panginoon, we praise you, Lord God, we glorify you. Maraming salamat po sa muling pribilehiyo, Panginoon, na muling nakariklam po kami ng iyong salita, Panginoon, patungkol sa aming mga amahin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga buhay ng aming mga ama, Panginoon, na patuloy niyo silang binibless, Panginoon, binibigyan ng kalakasan ng pangangatawan at nilalahawak ang kaisipan ng pagpapagmahal na puso, Panginoon. Naway, Panginoon, ang iyong pagkukukan today, Panginoon, itulong mo sa kanilang mga puso at kaisipan, Panginoon. Ang iyong pats lamang po ang kanilang lalakhan sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkubing o pagsunod sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga ama namin doon, Panginoon, sa kanilang handog, Panginoon, sa kanilang sakripisyo, Panginoon, sa kanilang pagpapagal, Panginoon, na mabigyan lamang kami ng tamang pamumuhay sa mundo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At kayo lang po ang siyang magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, na pinakailangan nila, Lord God. Kayo po siyang bumabay, Panginoon, sa ama ng aming tahanan, Panginoon. Kayo po ang siyang pumasok, maghari sa kanilang puso at kaisipan sa orasan na ito, Panginoon. Ang iyong mga salita, Lord God, ito'y makapangyarihan, Panginoon, na kaya magbabago, na kahit sino man na may puso matigas, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako, Panginoon. At muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin na natin, Panginoon, na walang sawa, naglilingkod sa inyo at nagpupulit. Nagpapasalamat, Panginoon. Muli, Panginoon, sa inyo lamang po lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 Hallelujah.